ball. Anton Ross po, kasama si Bo Belga. And we have Riri Khalid at courtside. A 36-point third quarter by Mapua. Grabe. At ito, pinasok na sa unang pagkakataon si Noel Agameni. Oo. Ayan na, naagawan agad. Nagawa na agad. Hindi maganda yung unang... o yun na naman. Cyrus Cuenco starting this quarter para sa Mapua. Bakale mula sa kanto. Wala. Escobedo. And that's a foul on Agameni. Oo, ibinato na lang ni Escobedo yun. Alam niya, parang narinig niya yung pito ng ating referee kaya binitawan niya. Ito yung steal kanina kay Agameni. Atake ni Escobedo. Ito naman yung... binato niya na lang eh. Nag-isamang swerte. Okay, makibalita muna tayo kay Riri Khalid. Anton and Bo, keep the energy, be consistent, and maintain the intensity of the game. Yan ang gustong makita ng Cardinals coaching staff in today's game. Now, in the dugout, they were reminded na walang non-bearing para sa kanila. Dapat lahat ng games nila, kailangan maging consistent ang kanilang performance papunta sa semifinals. For the Cardinals, their word for their season is toughness. This season, it's all about being tough. They will keep on playing their heart out up until they hear that buzzer. Just like that is Camus Clash from their last match. That is all I have mula rito sa courtside. Balik sa inyo, Anton and Bo. Thank you very much, Riri, for that report. We just saw some crazy athleticism mula kay Noel Agameni. Oo, lumabas lang eh. Pero Ganda na siya na nun eh. halos walang buwelo yun eh. Wala. Ano lang talaga, talagang pagkahandog sa kanya, tumalo na lang bigla. Ito yung tres ni... stepping na naman yata yun para dito kay Paingare. Hindi natin ma-review yung dunk kasi mintis eh. Hindi tayo baka-request ng review. Bakale. Ubilia, fade away. Tuloy-tuloy ang opensa dito ni Chris Ubilia. Celebrico. Raymart. And Ubilia comes up with a rebound. Ubilia. Ganda. Hindi pa niya itinira. Post to post para dito kay Chris Ubilia. Nakuha niya yung rebound doon. Ito yung pasa niya. Ito, pinagbigyan tayo sa request natin. Kaya lang, mintis eh, sayang. Pinagbigyan tayo ni Direk doon. Hindi naman yung atake ni Bangkale. Bigay kay Chris Ubilia. Mangubat. Wow! Sumabit pa si Aguilar. Mangubat drains the three. A chance for a 4-point play. Hinulak daw si Aguilar ni Agameni doon. Kaya nabangga niya itong si Mangubat. Bonus free throw for Lawrence Mangubat. Wala. Rebound na naman. Wow. Foul dito si Agameni. They will review it kasi medyo excessive yung tama doon ni Agameni kay Aguilar. Parang nasakal eh. Pag tinignan mo tong
Ayun. Parang sinakal. Hindi naman sadya. Not known for dirty play itong si Aguimeñi. Nung nasa high school yan, si Noel, parang Dennis Rodman maglaro eh. Talagang athletic, rebounder. So very raw is the way we would describe him. Ngayon na nandito na siya sa collegiate level. Uh-huh. And ano pa rookie pa lang eh. Oo. Experience-wise, makakakuha pa ng matinding experience ito eh. Ito, rebound. Yun na nga. Medyo pagbagsak lang naman, not totally sinakal. Yung tama lang talaga dito kay Aguilar, yun ang medyo sobra. Kaya nire-review ng mabuti nitong mga... Kasi magiging epekto nito, may next game pa itong Mapua eh. Di ba? If they call a unsportsmanlike dito kay Aguimeñi, tapos na-throw out ito, next game suspendido. Di ba? So, may possible effect pa rin. Kasi nga, ginagamit din kahit paano itong si Aguimeñi. Sa 10 linaro nitong si Aguimeñi before today, may isang game pa nga ito na nag-start eh. Oo, actually, nakita ko rin yun. Oh. Ayan, ang sportsman-like foul. Uy. Ha? Ang sportsman-like din si Aguilar. So they cancel it out. Wow. Upon review, foul called on Yung number reaction 2, ni Noel Aguimeñi, Aguilar. has been upgraded Oo, to a kasi siya yung sportsmanlike sinakal foul. eh. Siya yung nasa ilalim eh. That's his second personal foul. Unsportsmanlike foul on number 52, Nico Aguilar. That's his fourth personal foul. Wow. Pero sabi ni Nico, Ball ayos possession lang. in favor of Mapua Cardinals. Kasi pag tinignan mo, siya yung dihado dun eh. Siya yung nasa ilalim eh. Di ba? Pero, yun nga. Mapua, a team that averages 75.3 points per game. Ngayon, meron na silang 86 points. Above their average na. Ito, Mapua. Wow! Walang pinasahan doon si Garcia. Timeout. San Sebastian Golden Stars. Coach Arvin Bonleon calls a timeout. Mapua still up big, 86-55. Previous months namin, madami kami off-season tournaments, training outside of the country, mga 2 times, Japan and Indonesia. So nakakatulong yun sa off-the-court bonding namin and sa gelling ng team, and it helps a lot. And I think prepared na kami. Perfect. Hindi pa nakakatikim ng pagkatalo ang Mapua dito sa second round. Titingnan mo yun eh, no? Yung huli nilang pagkatalo, yung kinover natin sa MOA. Last game, against Beda. Yung overtime. It's in overtime pa. Diba? So, big development for Mapua. Hopefully, alam mo yun, they ride on their confidence, they continue this, alam mo yun, yung magandang nilalaro nila until sa Final Four, or hopefully, mabot ng finals, diba? Binalik pa si Clint Escamis. Oo, talagang walang patawad. Anong patawad? Nakakatakot din tong si Aguimeñi eh. Oo. Kung makuha lang niya yung tamang timing. Actually, timing na lang ang kulang sa kanya eh. Naandun na yung talon, yung timing na lang talaga on offense, on positioning, yun na lang ang kulang.
Cuenco. Yeah! Baba. Uy! Pero offensive at tinawag dito kay Aguimeñi. medyo... Kailangan niya mag-ingat kasi may isang Yun unsportsmanlike na nga na siya. pinag-uusapan natin kanina. All players inside May unsportsmanlike foul na siya kanina. their respective benches. Pag ito ni-review, bahaba naman kasi nung pasa. Mababa, Ayun. malakas pa. Oh. Wow! They will review this for sure. Dahil dun sa tama kay Philip Rico. And if they call a unsportsmanlike foul kay Aguimeñi, thrown out ito, suspendido sa game nila. Next game. Buti nilang hindi pa sa Final Four, di ba? May kagandahan itong larong ito. They still have one more elimination game. So, And it was the elimination game that was postponed. yun na na-cancel. Dapat ito yung huling laro nila sa Last na elimination dapat round. ito. Oh. Okay, tignan natin dito. Uy, talaga naman. Pero kung yun, taas-taas yung pasa galing kay Hubilia, sigurado yun, dunk yun. Ganda na nung pasa eh. Sa tuhod eh. Iyay ka. Medyo above, above the shoulder. Talagang sa ano. Ngayon lang pinasok si Noel Aguimeñi. Oo. Ayan, tinuturuan siya ni Hubilia kung Kung paano paano. gamitin yung katawan, hindi yung siko. Yun nga yung ni Aguimeñi. Kulang na lang talaga siya sa timing. Makuha nito yung proper timing, proper na position sa labas. Parang yung ginagawa ng Yam Concepcion. Ah. Hindi siya kumukuha ng bola sa labas. Ta-timing siya o offensive rebound, putback, dish off sa kanya, play up, alam mo yun, hindi siya naghahanap ng opensa. If he has a chance to attack, doon lang siya magagawa ng paraan. Pero after that, talagang positioning lang itong si Yam. Wow. Ayun na nga. So, most likely, suspendido ito next game. Thrown out itong si Aguimeñi and suspendido siya next. Uy! Huh? What is that? Technical kay Escobedo tsaka kay Hubilia. Itong si Aguimeñi thrown out ito. Dahil dalawang unsportsmanlike na. So inaabangan na lang natin yung pag-anunsyo dito. Oo. Pero malinaw yon, dalawang technical foul. That means an ejection. Yun nga. Upon review, unsportsmanlike foul on number 2, Noel Aguimeñi. Noel Aguimeñi out of the playing court for having the second infraction of unsportsmanlike foul. Technical foul on number 72, Chris Hubilia for unsportsmanlike behavior. Technical foul on number 11 of San Sebastian Golden Stags, Raymart Escobedo for unsportsmanlike behavior. Ayun na nga. Ang kailangan mag-ingat dito actually, itong mga taga-Mapua. Yes. Because committing those technicals, And Jennifer Abdullah. mag-i-effect sa mga stats nyo yun eh. Nila yun eh. Mag-i-effect sa stats. Especially ito si Hubilia who has a better, hindi mo alam, di ba? Might have an individual award. Pero pagka ikaw na technical ka kasi, bababa rin yung chance mo eh. Like Jimboy Estrada. Na-thrown out, na-suspend, nawala siya sa race. At yung stats ni Jimboy pang MVP. Oo, di ba? So, nawala siya ng chance. Kahit na doon na lang sa Mythical 5 or wala na talaga siya. Rookie of the Year, wala na siya. Ganun ka-importante yung mga na yan. Simpleng behavior na meron ka. Laban scores in the paint. And new player on the floor para sa Mapua, number 35, Edward Ryan.
Tentative pa si Oo, Ryan. bigla eh. Bigla siyang pinasok. Oh, biglang naging agresibo. Ayun na. Sayang. Naiwan. Ito ni Escobedo. Abdullah, Escamis, Concepcion. Wow. Nakita niya, nasa harap niya si Aguilar. Tinahandahan niya. Escamis from way out, Ayaw. offline. Iya. At may agaw dito. Ball number 3. Surfer's going Abdullah. Ito yung hanap ni... Penalty. Ito naman yung dish off ni Escamis para dito kay Concepcion. Hindi mauusog ni Concepcion itong si Aguilar kaya ginawa niya na lang paraan. Mas mahaba ako sa'yo, ititira ko na to. Pinigop din ng ring eh. And Mapua just 3 points away from reaching 91, which is their highest scoring total so far ngayong season 100. With 5 minutes and 34 seconds dito sa final quarter natin. Ayun na naman. Ilabas na si Escamis. Binalik itong si Pancale. Yun yung ano, yung baga management, load management para dito sa Mapua. Although they still have a chance on the number 1 spot. Pero si ESB is playing good also. Beating si San Beda previous to this ball game. Concepcion. Undergoes Yun naman. na by Pancale. Escobedo misfires. Fenebrico with a finish. So yung susunod na laro natin sa Biyernes na as we see this drive by Abdullah. And it's gonna be a very interesting game. LPU versus Benil. That's happening 12 noon on Friday. Yun yung mga ilang tira sa labas ito San Sebastian. They are 6 out of 22 para dito sa 3. Ubat for 3, no. And TJ Fenebrico comes up with the rebound. So kung mananalo yung Benil sa Biyernes against LPU, they will finish as the number 1 seed. So yun na lang actually ang kailangan gawin ng Benil. Talunin ang LPU, Oo. number 1 sila. Ang ano lang doon is LPU needs to win Yeah. also on that game para kumbaga maiplanta nila yung number 4 spot. Them having their 10th win. Kasi hindi naaabot itong EAC because nakakawalo pa lang even if EAC wins on their last game, 9 lang sila, 9-9. So LPU having 10th win, planchado na sa number 4. Ngayon, kung matatalo ang LPU, Benil will be number 1. And if EAC wins against JRU, playoffs Playoffs, sila. oo, sa number 4 spot. So, importante ang ating mga laro sa Biyernes. May mga teams na nagdadasal na matalo si ganito, matalo si ganyan, manalo si ganito. Para alam mo yun, mas madali ang buhay. Pero mas gusto natin yung merong mga playoffs eh. Kasi doon mo makikita kung gaano katibay yung mga batang to na ganda. Wow, inaabot lang ni Gabat. Ganda nung pasa na yon. Talagang inabot lang.
Pansin ko, Bo, maraming nalilibre doon sa ilalim. Sa ilalim, Sa mga kasi bigs nga, ng Mapua. they were pressuring it too high. Good recognition din para dito sa mga guards ng Mapua na nakikita nila yung mga nag-aabang-abang sa ilalim. Actually, yun lang ang ginagawa ng Yam Concepcion. Nag-aantay dun sa ilalim. Galing sa dish kay Ubilla, kay Recto. Kaya naman, very successful itong si Yam dito sa second round natin. Mula nung na-injury si JC, nag-take over itong si Yam. And this is officially the highest scoring ball game for Mapua. It's season 100, 92 points scored. And San Sebastian calls a timeout. 92-68 is our score. Hindi mawawala yung pressure kasi baguhan yung namin, yung team namin, madaming nawala, madaming mga rookies. Pero syempre, hindi kami San Sebastian, College Recoletos Golden Stags. This is the second to the last game for them. And yung huli nilang makakalaban, San Beda, Saturday. Last game of the elimination round. Which is non-bearing na rin para sa San Beda. So, they plant their position at number 3. They might face Mapua or CSB. Malalaman natin sa mga susunod na games pa natin. So, very crucial for the guys at the top. Uy! Aray ko. Wow. Minalas pa. Oo, minsan mo nalang makalaro ng mahaba itong si Ryan. Na-spray pa. Pagbagsak niya. Hindi kita dun sa review na yun, pero kita mo pagbagsak niya, hinawakan niya agad yung ankle niya doon. This is why sometimes it's also a tough decision para sa mga coaches to bring out their key players. Lalo na sa mga games na ganito na decided na malaki na yung lamang. Yun yung iwas. Iwas sa injury. At hindi mo alam kung ano mangyayari sa mga even game. Pero mo, 3 minutes na lang to, nagkaganyan pa. All throughout the game, walang nangyayaring kung anong masama, injury or whatever. Dito pa sa last 3 minutes, nagkaroon na ganyan. Now here's a player from Mapua that we're seeing for the first time this season. Number 24, Brix Reyno. First time pinasok ngayong season. Actually, si Yam na lang ang natitira dito sa starting unit ng San Sebastian. Ay, ng Mapua rather. Matangkad din tong si Reyno. Actually, mga kabatong Mapua. Si Reyno, si Egliane, yung Ryan, yung Fermin, ito naman si Paingare. Hindi pa tapos si Paingare. Si Fermin, si Aponete, malalaki. So, kung sino lang yung mawawala dito next game sa mga sa Mapua, they have a better lineup pa rin. Diba? Tinitignan ko tong profile ni Brix Reyno kasi literal na itong unang laro na pinasok siya ngayong season 100. He was initially on the reserve list. So pwede pang i-save ng coaching staff yung kanyang playing year. Pero ini-line up siya. Line up siya ngayon, inactivate. He's 20 years old, listed at 6'7". Ang opportunity sa kanya is maging part siya ng championship team.
Yun na lang. Oo, yun na lang. Kung sakasakali, papala rin sila ngayong season 100. Diba? So that is what he is playing for with his late entry to the season. Kayod para dito kay Escobedo. Nagmintis siya doon, na-rebound niya pa. Putback. Concepcion. Reyno. Abdullah with a jumper. Malawang subok ni Abdullah doon. Ito na naman si Escobedo. Pinipili ko para makuha yung bola. Tingnan mo yung buong bench na Mapua. Talagang inaabangan yung first NCAA points ni Bricks Reyno. Oh, siya yung mag-free throw dito. Yan naman yung kagandahan sa mga teammate na ganyan, di ba? Very supportive. Isa lang. Oh. Para lang malagay yung pangalan sa stat sheet. Bricks Reyno, 20 years old. Uy! One more chance para sa dito kay Reyno. NCAA debut today from Nueva Ecija. Kaya! Sayang yung chance na yon. Aba, And one. Uy! pasabit pa si Paeng. Oo. Hindi pa tapos si Paeng Are tsaka si Escobedo dito sa ball game natin. Tuloy-tuloy sila eh. 3 free throws for Paeng Are. What a season for Paeng Are in terms of the numbers ha. Kasi naibibigay niya punto sa San Sebastian is 17.9 points per game, 4.4 rebounds per game, 4.3 assists per game, and 2.5 steals per game. Hindi kumbaga hindi siya offensive-minded guy lang eh. Kasi nagdi-dish off siya eh. Almost 5. Tapos kumukuha siya ng rebound. And ito yung idol natin. The legend, the general, Romel Adukul. Ano yan? Yan yung part ng mga champion guys. Sa Baste. Oo, yung, sa Baste. Yung 5-pit. Si Topex. 14 seconds on the shot clock. No? Sina Brixter Encarnacion. Oo. I don't know if Ronald Magtulis was part of it. Gusto nilang makascore si Oo nga eh. si Bricks eh. Yun na lang yung gustong i-celebrate ng bench ng Mapua ngayon eh. Makaunang puntos sa NCAA si Bricks Reyno. Pagka nakashoot si Bricks, sa kanya lahat ng meal natin. Bo, tignan mo to. Age started playing basketball, 15 years old. Late na. So 5 taon pa lang siya nagpa-basketball. Pero hindi ka manlaki kasi. Kumbaga, sayang yung height. Hindi siya Nabagay, hindi mo naman alam talaga kung hindi niya hilig eh. Diba? Like for example, the son of Ranindel de Ocampo. Matangkad. Pero ang hilig ng anak ni Ranindel, volleyball niya yun. Diba? 6'7", 6'8 din yun. Let's see if they will try to run a play para kay Bricks Reyno. Hindi talaga. Ball number 17, Reg Gabor. Yung depensa ng San Sebastian diin pa rin eh. Oo, hindi nag-give up eh. 2 free throws for Ayan. Kinakausap ni Bangkali itong si Reyno. Magpaiwan ka na kaya dito sa front court natin para ipapass break na lang namin siya. Ayaw ka talagang pagbigyan ng Sebastian maka-score. Siya na lang talaga yung last man on the lineup. O hindi kaya ang gawin nila. Oh. Guard siya mag-inbound, ibigay sa kanya para sa yung Pablo ulit. Di ba?
Wala na eh. This might be his first and last time for the season. Oo. Are. Ayan. Bangkale. Tumitingin sa bench si Jeko. And si Bricks, dribble out na lang. Pero sinasabihan siya ng mga teammates niya na tumira eh. Oo nga eh. Oh, Ayan, ini-steal tuloy ni Paeng. Paeng Are. Wanting to add to his point total. Hindi pwedeng mag-relax eh. Ayan, ito dribble out na talaga to. Hindi na pwede. Kung kailan naman iniwan itong si Reyno, tsaka naman. At the end of the ball game, our final score is 95-79. Won by Mapua Cardinals. This is the NCAA Season 100. So Mapua Siglo Uno scores the most points in a game this season for them, 95 points. And that's despite the absence of head coach Randy Alcantara. Congratulations to assistant coaches J.R. Carlos and Coach Yong Garcia. Sila muna ang nag-take over para sa Mapua dito sa panalong to.